Nahuli at maliho yung pagkahuli sa inyo. Yes po, Idol, kasi nung October 7, may pumunta sa bahay, nagpakilalang pulis. Tagawaran section po sila ng Gentry. Okay. Tapos, tinanong ako kung ako si Deo Balbuena Harito. Totoo naman na pangalan ko to. Sabi ko, yes. Sabi niya, may warrant ako na nanggaling dito sa Mandaluyong. Nagtataka ako kasi hindi naman ako taga Mandaluyong, hindi rin ako dito pamilyar sa lugar na to kasi from Pasay ako doon, yung parisan ko. Tapos ang bahay ko ngayon is General Trias, Cavite. So nagulat ako. Sabi ko, ano yung warrant? Ano ba yung kaso? Ang sabi pa nga nung una, nagtapon daw ako ng basura. O, di ba meron kayong parisan sa Senate? Yes, sa Senate. So ngayon, sumama ako ng maayos. At ano po nakalagay sa warrant? Ano na pong kasalanan nyo? Number 628 is 2016. Parang ano siya, city ordinance ng Mandaluyong. So kinulong ako kasi alas 6 ako nahuli. Tapos fingerprinting. Fingerprint. Tapos nung okay na lahat, pinasok na ako sa kulungan. Ay, hindi naman ako makapag-bill kaagad kasi nga gabi yun. So, magkano po yung bail? Ang bill lang na nakalagay dito is 3,000 lang naman. Okay. Tapos yun nga kasi, ang inaano ko kasi hindi ko rin naman to kaso talaga. Wala akong natatandaan na pumunta ako dito sa Mandaluyong para lang makipag-inuman. Hindi ko kilala yung nakalagay dito na kasamahan ko. Kasi ang nakalagay po dito is parang 5 yata kami, 4. Hindi ko lahat kilala. Tapos ang nagtataka lang ako kasama yung pangalan ko. Is it possible na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Kayo po yung arresting officer at that time, right? Ako po yung nag-issue ng ticket. Ano po yung ginawa niyong procedure while you issued those tickets doon sa 5 mga violators na nahuli niyo pong umiinom? Hiningan ko po sila lahat ng ID. So, yung 4, nag-produce naman po ng ID. Bale, yung gumamit po muna ng pangalan niya, hindi po muna nag-produce. So, tinikita ko po muna yung 4, tapos pinausap ko siya kasi masyado na pong mainit po talaga siya noon eh. So, nag-produce naman po siya ng ID bandang huli, tapos tinikita ko na po. Yung mga ID po ng mga nag-produce, kasama na nga po yung pinakahuli, pinicturean niyo po? Kasama po sa SO po yun? Yung 4, napicturean ko po yung mga ID na kasama po doon yung ticket. Okay. Yung panghuli po, hindi niya po pinapicturean yung ID niya. So, ang sabi sa akin, bakit niya po pipicturean yung ID ko? Nakuha niyo na po yung information ko. So, hindi po siya pumayag. May data privacy act po tayo. So, hindi ko na po pinicturean. Pero sinulat ko po doon sa ticket kung ano po yung ID na nakabinigay niya po sa akin. Anong klaseng ID po yung prinsinta? Same ID po. Wala pong picture yon. Hindi na po makita yung picture niya, Idol. Kasi po, medyo marang may damage na po yung picture. So, hindi ko po makita exactly kung sino yung nasa picture. Tablado na po yung data privacy doon because they committed a violation. Therefore, they have to be identified for you to properly file a case against them if necessary in court. In this case, natakot ka, naduro ka dahil lang matigas pala itong pang-5. Okay, kilala niyo po si Diwata? Opo, namumukhaan ko naman po. So, siya ba yung the same person na plug down nyo na nakikipag-inuman sa kalye na may kasamang 4? Hindi naman po. Hindi siya? Hindi po. So, inaamin mo na hindi si Diwata yon? Hindi po si Diwata yun, yung nandoon. Yung pinakita lang po sa aking 10 ID, yun po ang nakalagay na pangalan. Ibig sabihin, malinaw, hindi pala ikaw yung Diwata. May gumagamit ang pangalan mo. Kasi hindi talaga ako nagpunta ng Mandaluyong. At saka nung mga time na yun, nung March 9, sobrang trending ng parisan ko, sobrang dami ng customer. Pagod na pagod ako sa kaluluto pag entertain sa mga taong nakapila. So kaya sigurado ako 100% na hindi ako yan dahil wala akong time nung mga panahon na yun para makapag-inuman kung saan-saan. So malaki injustice to nangyari sa iyo, Diwata? Oo, ang sa akin lang dito, sana, di ba, bago lang naman natin bigyan ng warrant yung tao, siguraduhin na sana natin na sigurado na ako. Kasi di ba katulad nito, paano kung mangyari pa to sa iba, sa inyo, sa mga kamag-anak nyo. So di ba, so malaking perwisyo siya kasi paano kung nangyari to sa isang mahirap lang din na kagaya ko na walang 3,000 pesos para pang kilo na pangpiyansa. Eh di nabubulok ang sa bilangguan kung mahirap ka lang. So sana, dahil dito, malinaw naman na hindi talaga to ako. Ako yung nakulong, ako yung nagbil sa korte. Marami akong tao din na abala para ayusin, para makalabas ako. So, sana hindi na maulit yung ganito. Na pwede na palang gamitin ka na lang sa isang krimen na hindi mo naman talaga ginawa. Tapos makukulong ka na lang. Sana po, maging aware din tayo na may mga ganitong kaso. Sana hindi na to maulit. Patrolman, nagkaroon ka ng konting pagkukulang doon. Tama naman si Diwata. Eh paano kung mahirap yung nakulong na gumamit ng kanyang pangalan? Paano kung walang pang piyansa? Eh di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Tama ba, sir? Opo. Oh, kinuha niyo yung date of birth, sir, no mga nahuli nyo? Hindi po. Oh, mali ka na naman doon.
kasi maraming tao magkakaparehong pangalan, pati pareho pa middle initial. Nangyayari po yan. Opo. So tinawagan niyo po si Patrolman Bugabong na Mandaluyong PNP, ang arresting officer, na kung si Diwata ba talaga yon na nakalagay sa warrant? Ay, wala na sir, kami po, nag-base lang po kami sa warrant sir. Dumating po yung warrant niya sa i-warrant po namin. Kaya na-verify ho namin na may warrant po si Diwata sir. Pero next time sir, mag-ingat kayo. Due diligence po dapat ang ipairal ninyo. Kasi in this case, inosente po siya. Alam niyo po, Sargento, yung mga katulad mo at katulad ni Patrolman Bugabong ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon, mahirap na kababayan natin na nasa city jail kahit na walang kasalanan. Kasi marami sa inyo, kulang sa diskarte, kulang sa tinatawag na due diligence na dapat gagawin ninyo. Anong balak mo ngayon, Sir Diwata? Sir, ang plano ko sana, kung mayroon talagang gumamit, hanapin ko at idemanda ko to. Yung kapulisan natin, siguro sana yung panalangin ko lang, hindi na lang tumaulit sa iba kasi kawawa naman. Agree. So, yun lang po. So siguro itong sa warrant section, kaya sa next hearing natin, pag-usapan natin, magpasa tayo ng resolution and of legislation na magkaroon talaga ng thorough training ang mga pulis na na-assign sa warrant section. Ang sa gayon, hindi na magkaroon ng padalos-dalos itong mga pulis na ito at panghuli ng mga inosenteng kapangalan lang o dili kaya gumagamit ng ibang pangalan at nahuli nila yung maling tao. Sige po sir, ayusin natin. Pag nagkaroon ng hearing sir, papatawag po namin kayo. Sige po. Salamat po sa inyong lahat.